Magandang araw po ulit sa inyo pong lahat. Ako po ulit si Pastor BJ Lopez ng City of God dito po sa Toronto, Canada. Welcome po ulit dito po sa pagsama niyo po sa amin sa Global Fire TV. Nagpapasalamat po kami sa pagsama niyo po sa amin sa araw-araw at pagsama niyo po sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon Diyos. Ngayong araw po, kung kayo po ay nakakasubaybay, ngayong araw po ay itutuloy po natin yung pag-aaral po sa Mateo, sa Matthew chapter 5, verses 14 to 16. Pag-uusapan ho natin ulit kung ano po yung kingdom mindset. At pag sinabi ho natin kingdom mindset, ibig sabihin ang iniisip natin na hindi pangkalupaan, ngunit ang iniisip po natin ay kung ano po yung nandun po sa langit. Meron pong isang tao na lumapit doon po sa kanyang kaibigan. Bumisita po sila sa isang lighthouse. Bumisita po sila sa isang lighthouse. At ito pong taong to ay interview niya po yung pamilya na nakatira po doon sa baba ng lighthouse. Ang sabi yun nung isang lalaki, hindi ba kayo natatakot dito kayo nakatira sa lighthouse? Hindi ba kayo natatakot na medyo malayo kayo doon sa kabihasnan? Hindi ba kayo natatakot na kayo lang yung nandito sa area na to, no? Sa lighthouse? At nagtaka po yung lalaki, sabi niya, hindi, bakit naman kami matatakot? Sabi niya, kasi kapag gabi, kayo lang yung nandito sa dulo at yung mga kapitbahay nyo ay medyo malayo. Kayo lang yung nandito at pagkagabi, baka may mangyari sa inyo na hindi alam. Sabi niya, hindi kami natatakot. At hindi namin iniisip yung sarili namin dito. Hindi namin iniisip na kami lang mag-isa. Dahil kapag umaga naman, nagagawa naman namin yung gusto namin. Nakakalabas kami, nagagawa namin ng normal yung aming buhay. Yun lang, kapag kagabi, ay kami lang talaga yung nandito. Sabi niya, hindi ba kayo natatakot? Sabi niya, hindi kami natatakot at hindi namin iniisip yung sarili namin kapag kami ay natutulog sa gabi. Ano lang ang kailangan namin gawin? Ang kailangan lang namin gawin sa bawat gabi ay we just have to make sure na yung pong lighthouse ay may ilaw sa gabi. Yun lang. Wala kaming ibang dapat intindihin kung hindi makita na yung ilaw tuwing gabi ay umiilaw. At alam na namin na safe kami. Sabi niya, paano nangyari yun? Sabi niya, kasi habang umiilaw yung ilaw ng lighthouse, nakikita ng mga tao, nakikita ng mga bangka, nakikita ng mga barko, the ship actually sees us, at umiiwas na agad sila doon sa pangpang. Kasi alam nila na malapit na silang bumangga. So it's two-way. Safe kami, kasi alam namin na bukas yung ilaw, at safe din yung ibang tao kasi nakikita nila yung lighthouse at alam nila na malapit na sila sa pangpang. So ano hong lesson ang pwede ho nating matutunan sa isang lighthouse? Sa isang lighthouse, hanggat merong ilaw, nagsisave po ito ng pamilyang nakatira at nagsisave po ito ng mga tao sa labas, especially yung mga barko dahil alam nila na malapit na po sila sa pangpang. Alam nyo, isang magandang lesson o isang magandang analogy po ito. Dahil ang Panginoon Diyos ay tinawag po tayong ilaw. In Matthew chapter 5, pag-uusapan natin na tayong lahat ay tinawag ng Panginoon na ilaw. Ikaw at ako, tinawag po ng Panginoon na ilaw. At ang ilaw na yun ay hindi para sa'yo. Ang ilaw na yun ay hindi dahil sa'yo. Ngunit ang ilaw na yun na meron ka ay nanggagaling sa Panginoong Diyos. At yung ilaw na yun ay binigay sa'yo ng Panginoon Diyos. At yung ilaw na yun ay hindi para sa'yo. Ang ilaw na yon upang ang iba ay maligtas. Ang ilaw na yon kapag nag-iilaw ang iyong buhay, ang sabi ng Panginoon Diyos, yung buhay mo na nag-iilaw, nagliliwanag, ay makikita ng ibang tao at yung ibang tao na yon ay mag-glorify ang Panginoong Diyos. They will be saved because they will see God through you. Samahan niyo po kami sa pag-aaral po ng salita ng Diyos sa araw po na ito, na kung paanong tayo tinawag ng ilaw ng Panginoon Diyos at anong responsibilidad ang meron tayo bilang isang ilaw. At para saan at kailan natin ginagamit ang isang ilaw kung tayo ay tinawag na ilaw ng Panginoon Diyos. Samahan niyo po kami dito po sa Global Fire TV as we study the Word of God at pag-aaralan po natin na ikaw at ako ay tinawag na ilaw ng Panginoon Diyos. At anong klaseng ilaw? Anong klaseng responsibilidad? Tayo po, na isang ilaw ay hindi na muling lalakad sa kadiliman at habang tayo ay umiilaw, the people will see and they will glorify God through you. Samahan niyo po kami dito po sa Global Fire TV
as we study the Word of God. Again, ako po si Pastor BJ Lopez, dito po sa City of God, Toronto, Canada. At meron din po tayong mga City of God dyan sa Pilipinas, especially po sa Davao, at meron din po sa Luzon. Join us as we unpack the beauty of the Word of God here in Global Fire TV. God bless all of you. Have a good day.